Hi! Welcome back to my YouTube channel. Ako nga pala si Lay, ang inyong kachika dito sa Milan, Italy. So last time, tinalakay natin yung masasamang ugali, negatibong ugali, at mga pangit na ugali ng mga Pilipino dito sa abroad. So ngayon naman, ang ikukwento natin or i-discuss natin ay yung magaganda namang ugali ng mga Pilipino. Especially yung mga nandito sa abroad. Siyempre, kung may masamang ugali, mas madami ding good quality at positibong ugali ang mga Pilipino. So, isa-isahin natin yan at uumpisahan na nga natin sa pagiging magaling makisama ang mga Pilipino dito sa abroad. Yes, tama po kayo. Magaling po talagang makisama ang mga Pilipino. Kahit saang bansa mo pa dalin ang mga Pilipino, magaling talaga yung makisama. Best friend yan ang lahat, di ba? Kaya nga tayong mga Pilipino, kapag may foreigner na pumupunta sa ating bansa, di ba, ang ganda nung pagtanggap natin sa kanila. Lalong-lalo na kapag ka nasa abroad tayo. Magaling talaga tayong makisama. Kahit anong lahi yan, kahit saang bansa yan, pagdating sa pakikisama, number 1 ang mga Pilipino. At dumako naman tayo sa ating number 2. So kung magaling siyang makisama, madali rin siyang mag-adjust. Yes, madaling mag-adjust ang mga Pilipino kahit saan. Sa trabaho, sa lugar, basta napakagaling ng mga Pilipino sa pag-a-adjust ng buhay sa ibang bansa. Katulad ko na lang, nung dumating ako dito, syempre may mga culture shock tayo. Pero madali ka makakapag-adjust sa mga environment, sa kasama sa trabaho. Diba, dugtong-dugtong na yan eh. Kapag magaling ka makasama, madali ka rin maka-adjust. At syempre, yung number 3 ay ang pagiging masipag. Oo, masipag tayong mga Pilipino. Dito nga sa Italy, alam nyo, sobrang daling makahanap ng trabaho dahil ang mga Pilipino, bihira sa atin ang mapili sa trabaho. Kahit anong trabaho yan, papasukin natin yan. Basta legal, masipag tayo kahit anong bagay ang ibigay sa ating trabaho. Mahirap man yan, madali man yan, sobrang sipag. Kaya nga yung iba, alam nyo, dito, nagtatrabaho na, nagtitinda pa para may extra income. Hindi pwede dito yung isa lang yung trabaho mo. Dito, bihira yung isa lang talaga at full-time ka lang sa iisang trabaho. Dito usually extra. May mga extra pa yan. May trabaho sa umaga, may trabaho sa hapon, meron pang tulog yan sa gabi, part-time sa gabi, ganyan. Minsan nga, nagdo-dog sitter pa yan o cat sitter para lang may extra. Sobrang sipag ng mga Pilipino. Wala akong masasabi, basta sa kasipagan ng mga Pilipino ay okay na okay yan. Okay, number 4 naman, Jack of all trades. Alam niyo ba kung ano yung Jack of all trades? Jack of all trades, ito yung, halimbawa ako, madami akong alam na trabaho, madami akong gawain na alam. Halimbawa, sa bahay, kung ang amo ko nagpagawa ng flower arrangement, gagawin ko yan. Maglaba, magplancha, maglinis, minsan pa nga nagtutubero. Biro nyo, pag may barado, ako pa rin yung magsusold nun para lang mawala yung bara. Basta madami tayong alam, pagbibintana, kahit yung paglilinis sa mga bintana, kahit umaakyat pa tayo ng hagdan, go lang! Jack of all trades. Minsan pati pagkukumpuni nga, ay alam natin yung pagpupukpok, paglilinis ng electric pan. Kaya naman hangang-hanga din ako sa mga Pilipino na madaming alam na gawain kasi talagang Jack of all trades din talaga tayo. Yung pang 5 talagang madaming makaka-relate dito kasi nasa Pilipinas pa man din tayo, matiisi na tayo at matyaga na tayo. Biro nyo, paalis pa lang tayo, pasakay pa lang tayo ng eroplano, matiisi na tayo. Paano ko nasabi yun? Dahil tinitiis na natin yung homesick. Di ba pagsakay pa lang ng eroplano, nalulungkot na tayo, homesick na tayo, nami-miss na natin ang ating mga pamilya. Kaya pagsakay pa lang ng eroplano, nagtitiis na yan. At hindi lang doon.
Pati sa trabaho, nagtitiis yan. Alam nyo ba na dito may mga trabaho na kailangan mong pagtiyagaan, pagtiisan, dahil dun ka kumikita ng pera. At hindi lang pati sa trabaho, pati sa mga kasama sa trabaho. Minsan madaming iba't ibang klase ng tao, ng ugali ng tao na kailangan nating pakisamahan at pagtiisan. Kasi lalo na hindi ko naman dinidiscriminate yung ibang mga lahi, no? Pero karamihan kasi sa ibang lahi talaga ay matatalino pagdating sa trabaho. Lalo na sa oras ng trabaho, naglulugaw. Kung alam niyo yung salitang naglulugaw, petics, ganyan, petics sa trabaho. Habang ikaw trabaho ka ng trabaho, yung mga kasama mo ay pumipetics. Tapos sila pa matapang pag pinagsabihan mo. Kaya ikaw, tiis ka na lang, di ba? Kaya yun, di lang sa madaming way ng pagtitiis ang isang Pilipino. Sa pag-iipon, nagtitiis din niya na hindi bumili ng mga gamit sa pagkain. Minsan nagtitipid din yan para lang makapag-ipon. Di ba? Pagtitiis din yun. At isa pa, yung tiyaga. Yung tiis at tiyaga magkasama lagi yan eh. Kasi pag nagtitiis ka, nagtsatsaga ka sa isang bagay o sa maraming bagay, 'di ba? So siguro naman gets nyo na kung ano yung pagtsatsaga. Madaming pagtsatsaga at pagtitiis yung mga OFW, yung mga naninirahan sa abroad. Kaya naman dapat ay pahalagahan natin yung mga pinapadala sa ating pera hanggat maaari, makapag-ipon din tayo para at least pag umuwi yung ating mahal sa buhay na nasa abroad ay hindi siya yung laging gagastos, manlilibre, kundi yung isang beses na mailibre mo siya sa pagkain, malaking bagay na sa kanya yun. Kasi siya mismo ay nagtitiis at nagtsatsaga sa abroad para maibigay yung pangangailangan ng kanyang mga mahal sa buhay. Kaya naman, yan ang mga good qualities, mga magagandang ugali ng mga Pilipino, most especially ng mga nag-a-abroad. Kaya kung kayo ay may maidadagdag pa, please don't hesitate to comment dyan sa ating comment box, to share, and of course, paki-like na rin at pa-subscribe na rin sa ating YouTube channel. So hanggang dito na lang muna siguro. Maraming salamat sa inyo sa pagsuporta nyo sa aking YouTube channel. Have a blessed day and God bless us all. Thank you! Bye!